Dito malalaman natin yung mga hindi natin alam, di ba? Off-cam. Kaya request din ng mga viewers ito. Bira lang to eh. Bira lang tong makakwentuhan natin yung silang dalawa. Kasi napakano talaga nila, kumbaga ay tawag dyan, misteryoso. Mysterious couple. Sila po yung tinatawag na mysterious couple ng Kalingap. Kasi maano ka eh, hindi mo talaga alam kung ano nangyayari. Diba? Unlike sa ibang love team, talagang open sila, malalaman natin agad. Pero itong dalawang ito, mapapaisip ka. Diba? Pati kayo? Mapapaisip ka. Kumbaga, may thrill. May thrill. Malito talaga kayo. May thrill. May thrill dito sa couple na to. So yun na guys, no, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Muli, ang inyong lingkod ay nandito, Batang LU. At tayo ay magbibigay naman po ng reaction sa bagong upload po ni Kalingap Rob, no? Na kung saan ay tinawag niyang mysterious couple ng Kalingap, ang EDC. At bakit nga ba? Grabe naman siguro guys, no? At alam naman po natin, napakaraming nagbubulong para sa EDC. Pero hindi pa pala sapat yun para malaman natin lahat ang mga totoong nangyayari sa dalawang ito. At sa abrupt or sa sa biglaang interview na Q&A ng ni Kalingap Rob po at dito ay talaga namang napakarami nating malalaman guys. At makikita natin dito na si Kalingap Edu at si Biancy ay medyo may pilit na itinatago, ay hindi masagot basta-basta. Kaya lang nabubuking din. So yan po yung ating yan po yung nakaka-excite guys, no? So samahan po ninyo ako hanggang dulo ng video na ito. And bago po tayo tumuloy doon, syempre patuloy lang natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Adna Vlogs, and syempre si Kalingap Rob. So yan guys, samahan po ninyo. Let's go! I don't give a fuck what you say. Okay ka lang? Wala, hindi. Ha? Oo. Oo. Bakit naman hindi ako magiging okay? Yung malay ko. Siyempre. Talagang. 9 to 5 chat lang. Ayos lang. Ito na nga. Bira. Ba't gano'n? May kasamang kurot pa Eds. May konti. Siyempre buhay. Bakit ko nga i-mute eh. Wala. Yun lang yun nasa labas. Wala. Napaka-sweet naman nito Sa dalawang kahit ito. ako, madanaw ako, no? Ay. Oo nga. Wala yan. Matindi talaga, kahit may sakit, talagang dadalaw pa rin. Masasagot yan mamaya guys kung bakit ganun na lang katindi yung pagkikare ni Papa Eds po, At sige, hindi ko na matiis. Sabi nga po niya na talagang priority niya si Biancy po. At lahat po ng mga schedules niya ay kayang-kaya niyang i-cancel para kay wifey. Grabe, Wala yan. Walang makakapigil. Yun. Malapit na rin pala OJT kami. Alam mo, madalas tayo magkasama dun eh. Grabe. Oo nga pala guys, malapit na rin mag-OJT itong si Biancy, at nasabi nga niya na malay mo, madalas na tayo magkasama nun. Sinabi niya kay Papa Eds. And sa dait po kasi mag-OJT itong si Biancy guys, and mukhang sa pagtitinda-tinda rin yata, parang kay Carla before. And so, dyan din mapag-uusapan kung saan nga ba siya titira pagdating sa diet. And sana nga ay bago mangyari yun, bago siya mag-OJT guys, ay sana tapos na yung kanilang mansion para doon na lang po siya malapit-lapit. Pero actually, nag-offer din naman si Papa Eds na pwede siyang tumira doon sa bahay nila mismo. And okay lang kay Papa Eds na tumira sa coffee shop ni Kalingap Rob habang nakatira si Biancy doon. Pero syempre, hindi basta-basta papayag si Biancy dahil alam naman natin mahihain si Biancy po, di ba guys? So, tuloy po natin. Lapit na din yung namin ay OJT. Sa dait. Yun. So, yan na.
Ano guys, ready na kayo? Saan? Eto na. Ay, di nyo alam? Hindi. Oo nga pala. Eto matindi guys, no? Wala silang kaalam-alam na gagawin din ni Kalinga Prab yung ginawa niya lately sa Danjoy na Q&A. And ito na nga yung sinasabi ko, grabe, ang dami natin pwedeng malaman dito guys na talagang hindi sumapat yung mga bulong-bulong ni Kalinga Prab at Red Saint at kung sino-sino pa dyan. So, abangan po natin. Samahan po ninyo ako dito guys. Hindi ko nga pala na yung tong SC guys. Kasi kung napanood niyo yung vlog natin kahapon, yung Danjoy. Yun. Q&A. Q&A pala yun. So ngayon, Kala ko chinek up lang si Joy. Pinatik up lang si Dan. so ngayon, ma-Q&A din tayo. Unang Yan. tanong. Wala nang paligoy-ligoy, ano? Wala nang paligoy-ligoy. Instant Edge, mahal mo ba si Biancy? Uy, grabe. Tanong na tayo. Hindi naman ang tanong na yan, Kalinga Prab. Kumbaga, parang gusto mo na tapusin. Dahan-dahanin mo naman. Aba. San, ano ba talaga? Para, ano na? Mahal mo ba tong si Biancy na nandito? Hindi na. Uy, Hindi ko na mahal yan. ala. Grabe. Ano nangyari guys? Hindi na raw niya mahal si Biancy. Medyo nalungkot tuloy yung itsura ni Biancy. Parang nagulat din siya sa sagot ni Papa Eds. Grabe ka, Papa Eds, ha? Ano ba yan? Ano ibig mo sabihin dyan? Ay, dami. Kasi mahal na mahal. Uy! Yan ang kayong sinasabi ko eh. Talagang itong si Papa Eds kakaiba din, no? Kakaiba yung style nito eh. Kakaiba sa lahat. Kakaiba sa lahat. Kumbaga unpredictable yung kanyang mga diskarte. Napakasimple niya, napaka-formal lang, pero biglang babanat na lang ng ganun-ganon. Grabe. Hindi na daw niya mahal kasi mahal na niya. Ang lupit mo, Papa Eds. Grabe ka. Ayos. Grabe ba? Hindi. Bira naman. Alam niyo na pala? Alam po namin. Bira pala, mahal na pala. Mahal na pala. Hanggang sinarinig mo sinabi niya. Siguro, alam mo naman siguro din yun. Ay, grabe. Alam na rin pala ni Biancy doon. Ibig sabihin na talagang malalim na talaga yung ugnayan itong dalawa na to. Kasi nararamdaman din ni Biancy guys eh. Kasi kung hindi niya nararamdaman, ang ibig sabihin nun ay walang ginagawa itong si Papa Eds para iparamdam yung kanyang pagmamahal. Tama mo ba yun sinabi ko? Grabe. Parang silang dalawa lang guys ang nagkakaintindihan. Pero huwag kayong mag-alala at malalaman din natin lahat ngayon. Halos lahat ang mga sikreto nitong dalawa na to. So, ayun. Alam ni Biancy na mahal siya ni Edu and mahal na mahal nga siya ni Edu. Grabe. Oo naman, Biancy. Gusto mo ba sa Eds? Grabe. Grabe. Well, alam naman po natin yun guys na umpisa pa lang crush na niya si Papa Eds po, ano? Pero yung lantaran na kung magsalita na ganito at sumagot si Biancy ay talagang kakaiba na to. Kumbaga, iba yung crush lang. Tsaka gusto, lumalim na. So, hanggang doon lang kaya yun. Hanggang gusto at crush lang kaya ang pagtingin niya kay Papa Eds. Tingin ko guys, hindi pansinin po natin, pag-aralan natin ang ikikilos nitong dalawa na to habang ini-interview sila guys. Let's go. Wala na, tapos na. Tayo na. Wala na. Finish na. Tapos na guys, okay na yun. Tapos na. Yes, actually, agree ako kay Kalinga Prab. Kung totoosin, tama na yan, tapos na. Kasi, alam na, mahal at gusto. Nandun na sa dalawa, ano? Ano pa bang pwedeng itanong sa dalawa na to na mas malalim pa? So, tingnan natin guys, kung meron pa nga.
Grabe mga. Yun yung mga hinihintay ng mga support. Kapag-uwi sila napapaligo. Wala nang paligo-ligo eh. Wala nang ano. Diretsahan na. Mga katanungan nito. Oo. Tapos na ang usapan eh. Doon pa lang eh. Sa ngayon ba, may pag-asa ba si Ed sa'yo? Ay, grabe. Alam niya na po yun. Alam mo na. eh. Nalulito Alam ako mo eh. ni Papa Eds. So meron. Meron naman. So yun guys, no? Parang sinabi na rin na ano, no? Parang sinabi na rin na okay na. Kasi pag sinabi ng isang babae na may pag-asa, ang isang lalaki, ay baga halos 80% or 85% hanggang 90%, parang sinagot na rin niya yun guys eh. Kumbaga hindi lang diretsahan. Kasi pag ang isang babae, nagdadalawang isip, never siya sasagot na meron. Kumbaga, remains to be seen. Kumbaga, makikiramdam muna. Pero ito, wala, diretsahan na. Finish na to guys. Wala na. Finish na. Meron po. No? Meron talaga. Meron talaga. Nariyan mo ako. Oo naman. Grabe. May barrier. Matindi. Kung hindi nga tuloy ka ako, namamalig ka. Ako nga pala guys, no, nagpunta nga pala sila kahapon dyan. Or nung kasama niya sina Dr. Love tsaka sina Kuya Val, Ate Edna po, talagang mamamanhikan pala talaga sila. Kaso wala si wala si Viancy, kaya hindi natuloy. Ba't tinatuloy? Bihira. Dito eh. Ay, wala ka dito? Yan. Nasaan ka? Nasa SM po. May payag yan. Nagbili po ko pa. Birthday po ko bukas ni Ram. Okay. Kung nga pala. Okay. So ito naman, konti lang naman ito. Kaya pag may naisip din kayo. Yeah. Siyempre, lang tayo, kumaga, real talk. Yan. Ano minsan, Eds? Siyempre, tuwing kaharap mo si Biancy. Ngayon, kaharap mo siya. Ano yung mga pumapasok sa isip mo? Pag pinitigan mo si Biancy. Kung... Grabe. So, Actually, guys, ang ganda ng mga, ganda ng mga hinanda ni Kalinga Prab na mga katanungan. Kumbaga, hindi ko rin ine-expect na pwede niyang itanong yung mga ganyan. Kasi yung una pa lang, sapat na yun eh. Pero binigla niya sa umpisa. Pero ngayon niya hinihimay-himay kung ano yung mga maliliit na parts. So, samahan po natin. Wala, lang. Masaya lang. Natutuwa ako pag nakikita ko siya. Okay, Siyempre, good. Siyempre. nag-aalala ko, baka may problema minsan pag nakikita ko anong Wow. Ayun guys, natutuwa siya pag nakikita. Masaya siya pag nakikita niya si Viancy. And guys, nag-aalala siya, baka may problema si Viancy. Ayun, talagang kakaiba na yan. Kumbaga, napakalalim na pagkikare na yung gano'n, no? Parang ang lalim na ng pagmamahal niya kay Viancy. Kasi, itanong natin sa mga ibang lalaki na manunood dito ngayon sa ating reaction video para sa inyo. Kung nag-worry kayo sa isang tao or sa ibang babae or sa nililigawan ninyo. Ano ibig sabihin nun? Para sa akin kasi guys, pagka gano'n na yung sitwasyon, sobrang close na yung damdamin ko sa isang babae. Kumbaga in other words, mahal ko na siya. So yan guys, pa-comment lang mga lalaki dito mga boys. hindi siya madalas magsabi sa'yo. Hindi siya madalas. Tahimik lang din. tahimik lang. So yun yung reason guys, no? Pag may problema siya, So yan yung reason kaya nag-worry si Papa Eds kasi hindi nga daw nagsasabi si Viancy. Pero totoo nga bang hindi nagsasabi si Viancy? Maya malalaman natin guys. nag-open pa siya sa'yo. Hindi. Ba't di ka nag-open? Naiya ka sa kanya? Hindi ka nag-open sa kanya ng problema? Kanino ka nag-open? Yung mga kaibigan mo, ganun. Bakit ka nahiya kay Edo mag-open ng problema? Nag-open man kasi po ako dyan eh. Loko ka, Papa Eds. Bakit man naman kinakaya si Viancy?
Pero maganda rin yung ginaganon ni Papa Ed si Biancy, ano? Para guys, si Biancy na mismo ang magsasabi. Kumbaga, mapipilitan siya na sabihin yung totoo sa atin, na mga viewers. Grabe. Nag-open, syempre, imposible namang hindi yan. So, tuloy yan. Makakalimutan ako. Hanggang kahapon lang memorya ko. Nag-open naman pala. Kailangan nang magpapalit ng ano to, ng memory si Papa Eds. Baka 5 MB lang yung ano no. Okay. Lagot ka. Ikaw naman, Biancy. Pag nakikita mo si Eds, ano yung pumapasok sa isip mo? Ano po, siyempre masaya din na. Nakikita ano po. Kasi okay siya ganun. Nice. Grabe. Grabe yung ano nila, no? Yung pag-care nila sa isa't isa, parang ano lang, itinginan lang. Actually, yung mga ganun, mga usapin guys, talagang kagaya na sinabi ko kanina, no? Malalim na talaga yung ugnayan nitong dalawa na to. Umamin man sila o hindi, guys, alam ko, talagang, sorry magiging marites ako ngayon Pero real talk, kung ako tatanungin, sila na talaga. Hindi nga lang pwedeng i-bulgar, maraming dahilan. Isang dahilan na dyan, bata pa si Biancy. Kumbaga, wala pa siya sa legal age, kaya napakapangit na i-bulgar po, Pero, ako, talagang sure na ako doon na sila na. Yan. Pero baka may tanong kayo. Meron. Oo, tatanungin na kung ano. Nung mga nagpapaktis sa BNC. Di ba nakita sa'yo si BNC nun? Bakit hindi ka makaindi tuwing magpapasundo si BNC sa'yo? Naku, Magandang tanong yun. Ba't di mo napakasimpleng tanong naman yan. Napakasimpleng tanong. Bakit hindi daw makatanggi kapag nagpapasundo at hatid si Biancy? Siyempre, unang-una na dyan, nagkikare nga siya, di ba? Tsaka alam naman natin, mahal na niya, sinagot na niya yan. Simple lang, kasi kung hindi siya nagkikare, hindi niya mahal, bakit mag-spend siya ng time na mga ganun? Mag-waste siya ng time ng ganun. So, given na yan. Si BNC. Hindi na po siya nakakapag-live nun tapos yung mga mga pabayaan na niya nun. Ay, grabe. Maganda yun. Ayun lang. Yun lang, guys. Yun lang yung Kumbaga, medyo... Pero okay, alam ko naman okay lang kay Papa Eds yan. Sabi nga niya, priority niya si Biancy. Kaya kahit hindi pa siya makakapag-upload or hindi makakapag-live, inuuna niya muna si Biancy. Ang lupit. Di ba guys? Matindi to. So, bakit daw hindi matiis ni Eds? Hindi matiis? Nung practice. Pag-practice na, pag-ihatid sundo, pag mga sundo. Number 1 priority Yan. Ayun na guys, siya na mismo nagsabi, number 1 na priority. Sa lahat ng kanyang priorities, si Biancy yung number 1. Wala na, finish na talaga. Kumbaga meron ng namamagitan na responsibility kay Papa Eds. Hindi na lang simpleng manliligaw ito. Kumbaga may ginagampanan na siya ngayon na responsibility. Maniwala man kayo, hindi guys. Marites ako. Lahat ng schedule ko cancel mo siya na. Ayun, Sunod-sunod ang mga pag-amin guys, no? Lahat ng schedules kaya i-cancel. Di pa ba, Eds? Para kay Biancy. So, ano pa nga ba, guys? Ano pa? Kaya isakripisyo ni Papa Eds ang kanyang pagbablog, pagla-live, or pag-i-scout. Basta para kay Biancy. Patindi. Di ba? Wait kami doon. Sabi mo, live, wala pa. Hindi ka nakakapag-live. Alam na, kung di naka-live. Alam natin. Ano naramdaman mo, Biancy, tuwing grabe ang effort ni Edu sa'yo? Na-appreciate mo ba yun? Siyempre po. Na-appreciate mo? Ano naman? Gaya ng? Yung paghahatid po sa akin tapos minsan siya po yung nag-o-offer po baga na nagkatigan. Ayun. Dito malalaman natin yung mga hindi natin alam. Sa totoo lang kasi guys, talagang hindi naman pinababayaan ni Kalinga Prab, si Biancy po. Andyan lagi si Pure Health, tsaka si Kuya Bobby, minsan si Dr. Love,
para sumundo at maghatid kay Biancy. Pero dinig natin ngayon, si Papa Eds na yung nagkukusa para gawin yung trabaho ng mga driver ni Kalinga Prab. Kasi nga, siyempre, kahit naman siguro sino, no, na lalaki, kung mahal mo isang babae, parang hanggat maaari lahat ng oras ay gusto mong magkasama kayo. So yan, ang isang pinakamatinding dahilan para sa akin, guys. Kaya ginagawa ni Papa Eds ito. Yan. Off-cam. Kaya request din ng mga viewers ito. Bira lang to eh. Bira lang tong makakwentuhan natin yung silang dalawa. Kasi napakano talaga nila, kumbaga ay, tawag dyan, misteryoso. Mysterious Yan. couple. Yan. Sila po yung tinatawag na mysterious couple ng Kalingap. Kasi, maano ka eh, hindi mo talaga alam kung ano nangyayari. Diba? Yan. Unlike sa iba. Totoo yun. Kahit naman tayo mga viewers, guys, no? Talagang nalilito tayo. Minsan nga, nami-misinterpret pa natin si ay hindi pala ako kasali doon. Nami-misinterpret madalas si Papa Eds na hindi raw siya nagkikare kay Biancy, pinababayaan daw niya si Biancy. Yan, ang daming mga dyan, guys, ang daming lumalabas na mga bulong-bulong na mga ganyan at mga marites na nagsasabi ng mga ganon na sinasaktan yung damdamin ni Biancy, walang pakialam si Papa Eds kay Biancy, hindi natin alam yung katotohanan. So yun, kaya nga tinawag ni Kalinga Prab na mysterious couple kasi nga po, napaka-unpredictable ng dalawa na ito. Kumbaga, kahit kaharap mo sila, hindi mo talaga kaagad-agad malalaman kung ano yung totoo sa kanila, no? Pero magugulat ka na lang pagka nagkatinginan sila. Parang ang dami na kagad nilang pinag-usapan at ang dami na nilang na-solve or what. Basta, kakaiba yung tinginan ng dalawa na to. Napaka-misteryoso nila, guys. So, yun po. Ang love team, talagang open sila, malalaman natin agad. Pero itong dalawang ito, mapapaisip ka. Di ba, pati kayo? Mapapaisip. Ayan, guys, na-compare tuloy ni Kalinga Prab sa ibang love team. Itong EDC na yung ibang love team ay talagang alam mo na kagad kung ano yung nangyayari. Kumbaga, open na open. Lantaran. Samantalang itong dalawa na to ay talagang mapapaisip ka. Kilala naman natin, guys, kasi si Papa Eds na hindi masalita. Di ba? Kumbaga, iba yung iba yung pagkatao niya . Kumbaga, masikreto. Pero at least umaamin siya kapag natanong naman ni Kalinga Prab. Yun naman ang maganda, di ba, guys? Kumbaga, may thrill. May thrill. Yes. May thrill. May thrill dito sa couple na to. Agree. Ito ang tawag ng revelasyon. Marami kasi nangyari yan doon. Marami. Tapasok pa lang. Oo nga. Para kay Eds muna. Tuwing kailan mo insan nararamdaman na may pag-asa ka kay Biancy? Siyempre, minsan, may pinaparamdam siya sa'yo. Maganda rin katanungan yan. Kumbaga, kung ako yung tatanungin bilang isang lalaki, same question coming from Kalinga Prab. Pero sa akin siguro, makikita mo yan na mahal ka niya or gusto ka na isang babae. Depende sa gestures. Depende sa pakikipag-usap niya sa'yo, mga ikinikilos niya. Sinasaktan ka ba niya? What I mean is, sinusupalpal ka ba niya? Ando lahat maraming grounds para malaman. Pakinggan naman natin si Papa Eds kung ano naman yung kanyang side. Tuwing kailan yung ano yung nagugustuhan mong ginagawa niya na parang ginaganahan ka na ayos, may pag-asa. Simple lang, hindi naman ako siya nag-expect ng pagka-nag-aalod. Di ako nag-expect ng ganyan sa kanya, ng sobra-sobra. Basta maalala lang ako. Okay, good. Ibang klase talaga si... So, ibig sabihin, guys, si Papa Eds naman ay talagang hindi siya nagmamadali sa mga pwedeng maging resulta ng kanyang damdamin or kanyang kagustuhan para kay Biancy. Pero cool, napaka-cool lang niya, cool guy. Yun ang sinabi niya, guys. So, paniwalaan na lang po natin. Yes. Napaka lang. Saka hindi siya yung
Di siya yung pe-pressure, di siya nagpe-pressure. Yan. Yan ang ibig sabihin. Hindi siya nagmamadali. So, walang pressure, walang demand. Cool lang. Siguro kaya ganun si Papa Eds dahil parang tingin ko ay nakakakita naman siya ng assurance from Biancy na talagang panalo na. Alam naman natin yun, guys. Sabi ko nga kanina, parang sila na talaga eh. Totoo ba yan? Ito po. Ibig sabihin na, yun nga, pag naalala mo lang si Insan, ano na siya, parang natutuwa siya doon. Diba? Kung naman, Biancy, tuwing ano yung pinakagusto mo na ginagawa ni Insan, Edu, na talagang naramdaman mo na, ay, totoo pala talaga yung yung nararamdaman niya. Parang gano'n. Pag nag-update po. Wow. Intindi. So, yun na. Yun ang isa sa mga pinakamalaking sangkap ng isang magandang relasyon, guys. Na kung ang lalaki, isama na natin ang babae. Kung bawat isa sa inyo ay nag-update kung ano nangyayari sa'yo. Dahil hindi nga kayo may ay nagkikita, hindi pa kayo nagsasama. Pagka nag-update ka, ibig sabihin talagang kunwari ako yung nag-update sa isang babae. Sobra-sobra yung yung respeto ko sa kanya. Ayokong mag-worry siya. Ayokong isipin niya na baka kung ano yung ginagawa ko. And yun, yung mga updates ni Kalingap Edu, siguro ay napapanood din ni Viancy. Ang ganda, ang galing. Ay, update na, guys! Iba na yan. Ito, wala itong, hindi nila alam ito, yung mga Pagka kasi guys, nag-update na ang bawat isa, or kaya sabihin na natin si Kalingap Edu dahil yun naman yun na pag-uusapan ngayon. Ang ibig sabihin niyan is may talagang responsibilidad na talaga siyang ginagampanan. Kaya malakas yung pakiramdam ko talaga, guys. Kaya ano sabihin niyo pa sa akin, sila na talaga. Talagang organic. Sila na. Ang tanong ko kay Vante, kapag sumasagi ba sa isip mo na magselos kay Edu kapag nakakasalampuha siya ng mga babae? Magandang tanong yan. Magandang tanong kung nagsaselos ka daw. Hindi ka nagsaselos? Niniwala ba kayo, guys, na hindi nagsiselos si Viancy? Pag ang isang babae, hindi marunong magselos, ibig sabihin, hindi niya mahal yung isang lalaki. Walang halaga. Pero pakinggan naman natin kung anong rason. Ay, updated ka, wala mo. Yan naman pala, guys. So, erase yung nasabi ko kanina. Hindi siya nagsiselos kasi ina-update naman siya. Ina-update siya ni Papa Ed. So, nothing to worry about, no? Kumbaga, okay talaga. Okay na okay to. Updated nga pala. At least, okay lang tayo kapag tiwala siya. Sama may tiwala ka sa kanya. Totoo yan, ha? Hindi ka pa nagsaselos. Yun. Tiwala. Kahit dun sa Saan po? Ano yan? Issue? Hindi mo Grabe yan, pa gusto mo sabihin. Hindi ka talaga nagselos? Hindi po. Okay. Payag. Bakit di ka nagselos kahit yung sa mga ini-issue sa kanya? O yun. Yan. Bakit di ka nagsiselos doon sa mga ini-issue kay Eds or yung mga inaano sa kanya? Kasi yun nga po, Kuya Rob. Sinasabi niya naman po sa akin kung ano yung gagawin niya. Tapos, may assurance. So, yan. Sorry guys sa mga marites dyan. Pasensya na kayo ha. Kasi yung pagmamarites nyo, baliwala lang. Kasi bago naman pala gawin ni Papa Ed sa isang bagay, nag-explain na siya kaagad kay Viancy. Kaya nga nung nakaraan, yung pagpunta nila dito sa Metro Manila noon, tsaka sa Laguna, hindi sila apektado. Hindi apektado itong dalawa na to eh. Kahit anong mga bulong-bulungan, no? Yung mga issue pa, yung mga ibinato sa kanila, hindi sila apektado kasi kilala nila yung bawat isa, guys. Sorry na lang sa mga may issue. Tuloy. Pala, kaya pala hindi ka nagsiselos. Ito naman. Ito yung magandang tanongin sa Eds. Yan. So, Insan, ikaw ba? Nagselos ka na ba kahit konti?
Sa mga, Ayun. yun, mga kung may lumalapit sa kaibigan si minsan. Hindi mo naman natanong kung sino. Basta, yes or no lang. Konti lang. Good. At least nagsiselos. Kumbaga, talagang, ano. Pero guys, siguro ang dahilan kung bakit nagsiselos si Papa Eds. Siguro hindi niya kinokontrol. Hindi niya kinokontrol siguro si Viancy. Kumbaga, nag-o-observe lang siya and tinatago lang niya yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pagsiselos. Nasabi kong hindi kinokontrol kasi, ito baka nga naman wala pa silang totoong relasyon, kaya wala pa siyang karapatan na i-control. I mean, kahit naman siguro may relasyon na kayo, hindi pa rin pwedeng i-control. Ang ibig kong lang sabihin po sa i-control is yung minsan kailangan mo pagbawalan na ganito, pagsabihan na ganyan, which is normal naman po yun sa magkarelasyon po, not to the extent na talagang lahat-lahat na lang ay i-control mo na. So, mali po yung ginamit kong kanina. Word. Wrong choice of word. So, I stand corrected po. So, yan po guys. Yan yung aking sariling pag-a-analyze. Confirm guys. Nagselos. Pero okay lang. At least, nagsiselos. Ito naman guys, tawag siya. Ano na ba kayo nagkaroon na ba kayo ng tampukan sa isa't isa? Alam ko yan. Ano pa ba sa kanya? Ikaw muna. There was a time nung nasa kalagitnaan pa lang po, siguro mga part 30 or earlier, na banggit doon ni Papa Eds na itong si Viancy nga po ay tampurorot. Kaya sa side ni Viancy, alam na natin na may tampuhan nangyari. Ewan ko lang din kay Papa Eds kung nagtatampo rin siya kay Viancy at kung ano yung rason naman niya. Yan. Nagtampo ka na ba sa kanya? Nagtampo ka na? Ha? Opo. Ay, opo. Bakit? Ano dahil? Tampo rin siya. Secret. Grabe. Sige, okay lang. Ayaw guys, matindi. Ayaw magpahuli si Viancy tsaka si Papa Eds sa part na yun kung ano yung pinagtatampuhan nila. Pero tuloy lang po natin. Baka sakaling meron silang mabanggit na pwedeng dahilan. So yan, tuloy. Ikaw naman, Eds. Nagtampo ka na ba kay Viancy? Minsan lang. Minsan. Pero yung tampo kaya ni Beyonce sa tampong selos kaya. Oo nga. Ano ba yung klaseng tampo? Nagtampo ka Hindi ba daw siya tayo? nagselos pa eh. Baka sa... Walang selos may nagawa lang sa Eds na... Sundo, diba? Ganun. Baga no? Secret talaga yun. Sila sa kanila lang yun. Bagay no? Hindi na pagbigyan. Sige lang, So, lalaman din ito natin yan naman, guys. Sa tingin mo, Viancy, kailan ka magiging ready? Bukas. Sa sarili mo. Ano? Kailan ka mag-ready na pumasok sa isang relationship? Kasi, Ano yan guys, yung katanungan na yan, para sa akin hindi pwedeng sagutin ni Viancy kung kailan. Kasi once na sinabi niya, nagbanggit siya ng definite time or definite na date, wala na thrill. Kumbaga parang ngayon pa lang, pagkasabi niya ng ganon, parang sinagot na niya. Inaantay na lang yung oras na yun. Di ba? Advance na ang parang post-dated check. Parang isang check, may petsa kung kailan pwedeng i-withdraw or i-deposit or ipapalit. Di ba guys? Parang ganon din yun Kapag nagsabi ka na sasagutin ko siya sa petsa na ganito, parang ganon din yung aking comparison malaking katanungan yun sa mga supporters ng EDSI. Dami naghihintay. So, alam naman natin na ikaw ay mag-18 pa lang ngayong taon. Pero ikaw, sa sarili mo, kailan ka maging ready na sagutin si Edu? Kung siya na talaga. Tingin talaga siya kay Papa Eds, Hindi ko po alam po yan. Kung ano, Yan. kailan po correct.
Yan. Panalo. Kumbaga, dyan ako bumilib kay Viancy kasi ang ganda na sagot niya na hindi niya alam. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, ang pangit nung magsasabi siya na sa birthday ko or sa birthday ni Papa Eds o pagpunta namin ng Hong Kong, wala na thrill kasi parang sinagot na niya in advance, di ba guys? Tama yung sagot ni Viancy na hindi niya alam. Para may aabangan, di ba guys? Hindi. Kasi ayoko po magsalita ng tapos. Tama. Sa bagay. Tama nga naman. Kasi pwede siya magsabi na, ay kuya, pagka-graduate ko na lang. Bigla niyang sinagot sa Eds. Alam ko Baka biglang bukas, Baka sabihin niyo, can you be my girlfriend? Mag-guess ka din. baka hindi natin alam sila na pala. Oo. Ayan. Yan ay sa matindi. Baka nga sila na. Kagaya ng aking pakiramdam din guys. At isa pang hindi maganda kapag nagsabi si Viancy, kunwari sinabi niya sa birthday niya or sa birthday ni Papa Eds, yun pala walang celebration na nangyari kasi may mga hindi natin kasi kontrolado yung time, no? Kung ano pwede mangyari sa mga oras na gano'n, hindi natuloy yung pagkikita nila. So, walang nangyari. Walang sagot na nangyari. Yun lang. Para sa akin lang yan, guys. Di ba? Ikaw naman, Viancy, kung sakaling may isang tanong ka kay Edo ngayon, ano yung tatanong mo sa kanya? yung mga ginagawa niya. Ay, hindi. Mga effort. Ano yan? Ay, ano? Tanong mo. Huwag na po pala yun. Ha? Ay, grabe. Seryoso ka po sa kung mga ginagawa. Seryoso? Lagi ako seryoso. Seryoso yan lagi, oo. Totoo naman, seryoso lagi si Papa Eds. Kanina pa nga, hindi pa nag-uumpisa yung interview. Parang poker face na siya eh. Kumbaga, sobrang seryoso na siya na nag-aabang kung ano yung mga itatanong. So, yun. May isa ka pang gustong itanong eh. Tanong mo na. Wala kami dito. Takip tayo nga. Ano kaya yun? Tatanong mo na? Hindi na po kayo. Okay yan. Okay lang yan. Sunod na lang. Next time. Ito, kapag hindi mo itatanong ngayon, Tanong mo na. Hindi po yun sa amin na lang. Nasa ka na lang. Okay. Private. Gusto private. Lala ko, maano natin lahat. Maanong kata natin lahat. Okay lang yan. Napaka-misteryoso talaga nila. Ano guys? Mystery. May naniiwan pa rin mystery. meron pang second. Good. Si Insan Eds naman. Ang bakit kasi guys yung pagka nilantad naman nila lahat yun. Parang wala na talaga thrill. Kumbaga, wala na tayong aabangan yan. Nakakaumay. Ganda yung may inaabangan lagi. Minsan, kung may katanungan ka kay Viancy ngayon, gusto mo itanong sa kanya, ano naman yun? Kailan mo ba ako sasagutin? Ano sasagutin? Nasagot ka na daw niya. Baka matapos ng isang taon tong tanungan to. Okay lang daw. May kulang pa ba kay Eds? Yan, ang magandang tanong. Wala. Oo, bakit? Hindi mo pa rin alam. Siguro, time na lang. Kompleto na. Kompleto na yan. Ano na lang ang hinihintay? Ano na yan actually, yung katanungan na yan guys is alam na natin lahat kung ano yung mga kasagutan yan kasi halos pa ulit-ulit na nangyayari na yan. Sana may katanungan pa sila ulit na mas interesting. So, tuloy. Hello, sa birthday. Ha? Ang birthday talaga. Oo, Paluga akong tumidad mo. Pwede sa birthday ni Eds at pwede na sa birthday ni Viancy. Yan ang sinasabi ko kanina. Sabi ko sa inyo, ubusin na natin ang tanong para sa mga tanong ng viewers. Yan. Meron ka bang mga bagay may mga bagay ba na, or meron ba si Edong ginagawa or characteristic na medyo hindi mo nagugustuhan? Good question. Ayaw mo. Yun na, direct to friend na yan. Huwag ka na maya sa amin. Huwag ka na maiya. Siya daw kasi si Viancy mabait. Mabay. Ayaw niya Yan. nung nakakaano siya ng damdamin ng iba. Yun yung ko sa kanya. Actually, yan din yung sasabihin ko sana guys yun din pala nasa isip ni Kalinga Prab. Ayaw ni Viancy makapanakit Kaya, cool lang siya. Kumbaga
kung hindi rin lang maganda yung sasabihin niya, eh, hindi na siya nagsasalita or hindi na niya sasabihin pa. Yung di siya prangka, ayaw niyang magprangka. Pero ngayon, nandito naman kami. Meron kang rights. Dito kami mga kuya mo. Ano? Wala? Go! Meron. Meron. Wala. Wala. Ibig sabihin, okay na sa'yo na gano'n siya. Grabe guys. Bakit? So yun, malinaw ang kasagutan ni Biancy na si Papa Eds ay okay na. Kumbaga wala na siyang reklamo or hinahanap pa kay Papa Eds. Kumbaga, kumpleto na. So yun na. Kapit mo malaki. Ano, parang hinakabang ka na. Relax ka lang. Pinakapansin ko. Wala naman, diba? Natetense Hindi guys. na importante Natetense okay lang yan. yan. Huwag na lang. Okay lang yan. Siya na lang po, Kuya Rob, tanongin niyo ano. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Grabe. Kung may kulang sa akin, ano lang yan? Pwede mo sabihin lang sa private o ano, or ano. So yun guys, matindi. Kung naobserbahan po ninyo, sinalo kagad siya ni Papa Ed. So makita niya, parang natitense na si Viancy. So yan, pinakakalma niya. Napaka talaga nitong si Papa Ed napaka-gentleman. Tahimik lang siya. Tahimik sa isang tabi pero nag-observe. So yun. Malalaman, di ba? Uy, bakit nag-uunting sa Diyos? Nagatakot. So wala daw si Biancy. O ikaw naman Eds. Ano yung gusto mo sa kanya? Yung sana mabago niya. Mabago? Ano lang, siguro... Para mas mag-improve yung relasyon nyo. As love team Meron and kaya? as best friend. Hindi mo mababago sa'yo. Siguro, bawasan mo barkada. Bawasan mo yan. Barkada? Mabarkada po ba si Biancy guys? Parang ngayon ko lang narinig yun Ngayon ko lang din nalaman na may mga barkada si Viancy. Lumalabas ba siya ng madalas na barkada ang kasama? Grabe nakakagulat. So, tingnan natin kung ano yung susunod na mangyayari. Social media, bawasan mo yan. Hindi ka nakakatulog minsan Social media. Saka Social media. makukurap ang utak mo yung pag diyan mo inalay ang buhay, no? So yun, sa barkada, sa social media, kumbaga hindi naman siguro yung harap-harapan or physical na nakakasama niya yung barkada niya. That's what I know, kasi naririnig ko naman yung mga sinasabi ng mama niya, ng mama ni Viancy, na hindi ka palalabas itong si Viancy before. Ewan ko lang sa ngayon. Pero ito nga napag-uusapan na alamin natin guys. Sa sarili mo na. Salamat kay Insan Eds pagiging honest, no? At least alam mo na mag-adjust. Tsaka si Eds kasi mas nakakatanda, kaya alam din niya yung pwedeng... Totoo naman yan na masyado sa social media. Social media. Yun sa barkada talaga. Teka. Medyo, kumukontra si Biancy guys. Pakinggan natin. Siguro yung masyadong, Sino daw barkada? Yung tinutumbok nila. Ako nagang masyado sa labas. Talaga. Yan. Narinig natin mismo kay Biancy. Hindi siya gaano lumalabas kung hindi kasama si Papa Eds. Lagi ka ba na sa labas? Ikaw man kasama ko pag nalabas. Ayan. Ako, muntik na naman nagkaroon ng issue. Grabe. Medyo nagulat din ako doon. Siyempre, hindi mawawalan din naman ng mga kaibigan or barkada. At least sa social media, nagkikita-kita. Pero yung personal na lumalabas, narinig natin kay Biancy guys, na si Edu, ang kasama niya,
Grabe. Ibinuking na rin yan ng nanay ni Viancy. Tsaka yung tatay niya mismo. Yung nakaraan na, na episode. Di ba nasabi nga doon nung nanay ni Viancy na kahit walang vlog, ay magkasama sila. So yan na yan. Tama na. Pag-usapan nyo na lang yan, mamaya. Tayo na lang dalawa yun. Nag-aaway na yata kayo eh. Hindi pa. Tumalabas. Hindi pa. Nag-aaway na. And guys, naisip ko lang, baka ito yung ito rin yung reason ng pagtatampuhan nilang dalawa. Kasi sa social media, nag-uubos daw ng oras nga itong si Viancy, minsan hindi nakakatulog. So siguro ina-advisean siya ni Papa Eds. Siguro minsan hindi nakikinig. Kaya syempre, magtatampo yun. Yan, sarili kong sarili kong pag-iisip kung bakit may mga nangyaring tampuhan sa kanila. Kasi wala akong maisip na ibang dahilan, guys eh. So yun, siguro ito, yung sa social media. Yung pagpupuyat ni Viancy. So yun, guys. And may isa pang issue. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng love team natin, sila yung pinaka parang maraming pagdadaanan pang challenges. Uy, Diba? ano yan? Unang-una yung sa gap, age gap. Pero di naman yun talaga. Malaking issue ba yun, guys? Ilang taon ba yung gap ni Viancy tsaka ni Edu? Sa tingin ko ay parang mga 11 years lang naman. Tsaka matured si Viancy. And okay lang yun para sa akin kung mas matured yung isang lalaki. Kasi alam naman natin yan, guys eh. Karamihan ng mga babae dito alam na mas late mag-mature yung pag-uugali ng isang lalaki, Kaya nga, sumasakto kapag may mga ganyang age gap. Kasi, nagkakaunawaan na, nagmamatch. Kasi yung magkaedad, hindi ko sinasabi lahat to, guys, Marami ring magkaedaran na talagang naging perfect din. Pero, kadalasan talaga kapag mas may edad yung lalaki, huwag lang yung babae mas may edad, magkaiba yun. Mas maganda yung lalaki ang mas may edad kasi yun nga, late na nagmamature yung isang lalaki. So yun, para sa akin lang naman yun. Challenge. May isa pang mas pagsubok sa kanila. Yun ang pagsubok. Yung religion nila. Ay, religion na. Pero yun nga, sabi ko nga, sa mga love team natin, sila talaga yung medyo challenge. Ang grabe yung challenge. So, isa pa yung religion. Di pa nga natin pag-uusapan yun. Kasi ibang usapan na yun. Ano na yun? Pag mag-jowa na sila. Saka na yan, saka na. Hindi na naman mo problema. Teka lang, guys, ulitin natin. anong religion mo? Focus sa sarili muna. Salamat kay Insolence pagiging honest, no? At least alam mo na mag-adjust. Tsaka sense kasi mas nakakatanda, kaya alam din niya yung pwedeng... Totoo naman yan. Yun yung sinasabi ko. Sa social media. Yun sa barkada talaga. Sinong barkada ba? Sinong barkada ba? Siguro masyadong Hindi man ko ako masyado sa labas. Talaga. Yun, hindi lumalabas. Subog na sa labas. Ikaw man kasama ko pag nalabas. Kaya nag-aaway na tayo. Huwag na. Tama na. Pag-usapan nyo na lang yan, mamaya. Tayo na lang dalawa yun. Nag-aaway na yata kayo eh. Hindi pa. Tumalabas. Nag-aaway na. Bira. And may isa pang issue. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng love team natin, sila yung pinaka parang maraming pagdadaanan pang challenges. Diba? Unang-una yung sa gap, age gap. Pero di naman yun talaga challenge. May isa pang mas pagsubok sa kanila. Ano yan? Yun ang pagsubok. Yung religion nila. Ay, religion na. Pero yun Okay. Regarding sa religion, talagang yan, guys. Alam naman natin yan, no? Na pagka INC yung isa,
meron silang pinaiiral na batas na kailangan. Pag naging kayo or ikakasal kayo, ayan, kailangan mag-convert ang isa. Pero kadalasan guys, sa mga nakilala ko na, sa mga kamag-anak, may ibang kamag-anak din po kasi ako na INC, at mga nakilala din. So, ang kadalasan na nasusunod dyan is yung INC. Pwede rin naman yung isang INC na mag-convert as kung ano yung relihiyon naman po ng isa. Pero bibihira po yun, ha. Well, tingnan natin kung ano pwede mangyari sa dalawa na to. Ay maganda kung willing mag-convert yung isa sa kanila. Di ba, guys? Sabi ko nga, sa mga love team natin, sila talaga yung medyo challenge. Ang grabe yung challenge. Pwede. So, isa pa yung religion. Di pa nga natin napag-uusapan yun. Pwede yan, guys. Pwede. Issue talaga yun. Pero, depende na rin kasi yan sa couple. Kung maganda yung kanilang pag-uusap, open sila sa isa't isa, nagkakaintindihan talaga sila. Or, kung ang mas mahalaga sa inyo is yung pagmamahalan ninyo kaysa sa relihiyon ninyo, yun po yung yun po yung talagang pinaka-solusyon dyan. Pero yung iba kasi guys, talagang malalim din yung pagpapahalaga nila sa kanilang relihiyon. Pero kung ang tatanungin, mas mahalaga sa akin yung relasyon kaysa religion. Kasi sa totoo lang guys, pasensya na sa mga iba-ibang religious group sa aking sasabihin. Pero ang makakapagligtas talaga sa atin ay ang sarili nating paniniwala po na kung hindi tayo makasalanan, kahit kasi anong relihiyon din yung pasukin natin, kung hanggang simbahan lang tayo mabuti, paglabas natin sa simbahan, nag-iiba po yung ating pagkatao. Parang useless din na Kaya, para sa akin guys, hindi ganun kalalim Hindi ganun ka-importante yung relihiyon. Ay importante, relasyon. Yun. Kasi bang usapan na yun? Ano na yun? Pag mag-jowa na sila, saka na. Hindi na naman mong problema na. Pero sa totoo lang natin. Anong religion mo? Catholic. Catholic, saka INC. Pero ikaw siya willing ka bang Ayan na. yung saka na yun. Masyadong malalim na yun. Tsaka na yun. Sa sunod na na yun. Sa sunod na Q&A na yun. Pero sa pag-usap natin ngayon, ang nakikita ko is lang sila Pare silang hindi sila nagmamadali. Pare silang makapag-kitip na ba? Oo, yun. Sabi nga Nets kanina, parang no pressure. And hindi niya pinipressure si Biancy. At naiintindihan ni Ed si Biancy na nasa pa lang siya, nasa edad na teenager. Because Yan ang advantage ng Yan ang advantage ng mas may edad talaga yung lalaki kasi mas malawak na yung pangunawa niyan, guys. Mas malawak na kasi nga po, mas marami na yung kanyang pinagdaanan. So yun, ganun lang kasimple. Biancy, naiintindihan mo ba si Edo bilang matured sa'yo? Hindi mo siya. Yes! Oo naman. Yun naman ang ang importante, yung nagkakaunawaan sila. Correct. Pero, yan, ikaw ang tatanungin, Biancy, anong mas gusto mo na maging asawa? Mas matanda o same age na? Ano po? Mas maganda po sa akin siya. Yan. Para po mature. Tapos na. Di ba, meron sa pamilya kasi ni Biancy, guys, meron din namang, kumbaga, meron ng isang katibayan na mas okay yung mas matanda yung lalaki. Kasi yung parents niya, ganun din. Kaya, maganda rin, smooth yung relasyon ng magulang niya. So, siguro, sumang-ayon na yung kanyang mag-iisip na kailangan talaga mas maganda kung mas may edad yung lalaki, which is walang mali doon, di ba guys? So tuloy. Tapos ang usapan. Hirap ng tanong.
Bigla siya. Nahihirapan si Papa Eds, ha? Na open forum. Direct to the point, dapat upo. Na. Hindi na Na-corner. kaagad. Na ano, boy abunda. Umpisa pa lang, tapos na eh. Dalawang tanong, unang tanong pa lang. Nagmamahalan na eh. Nagmamahalan na sila. Yan. Huwag lang itigil. Thank you. Salamat. Eds. Ingat lang. Ayun, ganda. Importante naman is nagkakaunawaan. Ano man yung mangyari, Yun yung number one, guys. Yun yung number one talaga sa isang relasyon. Nagkakaunawaan at open kayo sa bawat isa sa pag-uusap. Yung halos walang itinatago. May mga reservations tayo, pero yung talagang habang buhay, talagang yun na yun, itatago. Pero konti lang yan. tadhana na ang bahala. Tadhana ang bahala. Basta ngayon is, tayo. Okay, di ba? Okay tayo. Dapat mag-ingat tayo sa mga taong nakapaligid sa alis. And pag may problema sa isa't isa, Mag-open is Yan. sumano ka na pala, Bensi, no? OJT. Ano yun? Parang ano ka rin? Parang sales lady, gano'n? Kagaya ni Carla? Okay. Wala pang ano? Wala pa po. Hindi pa po napag-uusapan kung Sa kalinga pa na lang mag-OJT. Yan. Sabi rin ni Papa Edson. Yun nga eh. Bagay. Ano bang course mo pag college mo? Saan ka mag-aaral? Ito guys, pansinin nyo. Ewan ko lang kung nasobrahan lang yung aking pag-observe dito. Pero pagka tinatanong ni Kalingap Prab regarding, or pagka nagsasuggest si Kalingap Prab regarding sa course ni Viancy, ay napapatingin si Viancy kay Papa Eds muna. Parang may gustong sabihin. Dahil siguro, dati napag-usapan na yan na ayaw ni Papa Eds na, hanggat maaari, ayaw ni Papa Eds na magkalayo sila. Kaya pagka natuloy yung pagiging FA or flight attendant nito si Viancy ay parang hindi maganda sa pakiramdam ni yan. Siguro nga ay, sa palagay ko lang ay napag-usapan na rin nitong dalawa na to yung tungkol sa pagka-college ni Viancy kung anong course yung kanyang kukunin. Kasi out of the blue, nagbago si Viancy. So, tuloy po natin, guys. nalang din kasi sa may another. Lodes, okay. Pero mag-try ka pa rin sa state college, mag-exam ka pa rin. Ano bang course ang gusto mo? Yan. Ano na? Yan. Tingin muna siya kay Tingin muna siya kay Papa Eds, guys. Hindi na natin uulitin yan bago siya sasagot. Ano na Nursing? Okay. Bumala. Master naman. So, maraming beses dati na tinanong si Viancy kung ano yung gusto niyang course at kung ano yung gusto niyang magtrabaho, no? So, lagi niyan sinasabi dati na flight attendant, FA, yung gusto niya na maging. Pero ngayon, biglang naging nursing. So, yan. So, sasuggest pa rin si Kalingap Prab dito, guys. Pero parang mas bagay sa'yo yung tourism. Yan. Mag-tourism ka na lang kaya? Layo mo? Sa Laco. Tingin pa rin sa kaya Papa Eds. Yun yung suggestion ko sa'yo, mag-tourism ka sa Laco. Si Jack, ganun. Maganda ang tourism sa Laco. Kasi yun, malawak yun. Malawak ang nun. Pwede kang maging flight attendant, pwede kang maging sa hotel, no? So yan guys, habang nagsasalita si Kalingap Prab, observe ko yung facial expression niya, ni Viancy, parang hindi na siya apektado. Parang feeling ko lang ginib up na niya yung kanyang pangarap na maging FA para kay Papa Eds. Grabe yun, guys. Sarili ko lang yun, guys. Ewan pa sa inyo. Mag-isipan mo, kasi nursing, masyadong na kayo. Puro nurse na kayo. Sabi na pati nursing. Andyan. Tsaka isa pa, guys, ang nursing, parang rin yan. Kumbaga kung dito ka rin lang sa Pilipinas mag-work, parang alam naman natin lahat yun na hindi ka pa rin hindi mo pa rin ikakayaman yung sasahurin mo kung dito ka sa Pilipinas. So, kailangan mo pa rin lumabas ng bansa para magkaroon ng malaking sahod. So, parang
parang FA pa rin yun. Di ba guys? Ba't ganun? Naman si Edo na narit sa buhay mo. Ayaw mag-tourism? Maganda ng tourism kasi mas malapit yun sa pangarap mo na flight attendant. Mag-fly attendant ka. Mag-tourism ka na lang. At saka mga travel. Bagay sa mga hotel. Yun ang bagay kay Biancy. Pwede. Ganda si Biancy, matangkad. Yun ang bagay. So yun, ganda naman yun. Tourism o kaya HRM. Para talagang pasok na pasok ka sa hotel and restaurant management. At matututo ka pang magluto-luto dyan na by profession po yun. Kung magiging professional ka, hindi ka gaya nung basta luto-luto lang. Yan, mas malawak siguro. Pagka HRM, di ba guys? Para sa akin lang din yun. Sa'yo, di ba? Sinabi ko nakaraan, ang support ni Biancy kay Edo is napaka low-key lang, low profile. Hindi natin alam, pero grabe yung support niya. And yun, nakausap ko rin si Biancy at sabi niya, yun nga, niintindihan niya si Edo kasi alam niya din yung ugali ni Ed. Kaya, grabe natutuwa ako dito kay Biancy. Minsan nagkakwentuhan din kami. Masyado nga daw tahimik minsan. Pero, yun. Thank you sa'yo, Biancy. Naunawa ko. Grabe. So, yun. Matindi guys, matindi yung mga revelasyon sa episode na ito ng EDC. Sobra-sobra, ang dami nating nalaman po. And yun na nga. Talagang kung i-assess ko itong episode na ito, siguro 90% or something, malamang sila na talaga. Pero syempre, aantayin natin na sila mismo yung magsasabi. So yun guys, at nakakatuwa na malaman na nagkakaintindihan talaga sila. Although may mga kaunting tampuhan, pero ang sarap pakinggan ng mga sinabi niya, ni Papa Eds na number one priority niya si Biancy at kaya niyang i-cancel lahat ng kanyang mga appointments para kay Biancy. Grabe, puro kay Biancy ang talagang tutok ni Papa Eds. So, bigyan natin ng isang masigabong palapakan. And guys, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa vlog na ito. So, magkita-kita po tayo ulit sa akin sa sunod na upload. And God bless po sa lahat. Huwag po natin kalimutan mag-thumbs up guys At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, pindutin na rin yan. So, bye-bye. Pansamantala. Bye po.